Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Elijah Pierce hinamon si Jonriel Casimero. So matapos manalo ni Elijah Pierce kontra sa ating kababayan noong nakaraang taon ay lakas loob at matapang niya itong hinamon si Jonriel Casimero aka Cuadro Alas, angas ng Pinas. Ayon kay Elijah Pierce ay gustong-gusto niya makalaban itong tinaguri ang angas ng Pinas Jonriel Casimero. Kahit pakilala si Jonriel Casimero na isang malakas ay nakakasiguro si Elijah Pierce na patutumbahin niya si Jonriel Casimero. Maliban kay Jonriel Casimero, gusto rin ni Elijah Pierce na makasagupa o makalaban si Marlon Tapaliz at Japanese monster Naoya Inoue, ganyan katapang at tiwala sa sarili niyang abilidad itong si Elijah Pierce. Si Elijah Pierce ay may record na 18 wins, 50 knockouts at 2 talo. Si Gibbons ang promoter nitong si Elijah Pierce, at kaibigan naman ni Gibbons ang Japanese promoter. Kaya hindi malabo mangyari na papatulan ni Naoya Inoue itong nag-aangas na si Elijah Pierce. Kating-kati si Pierce na makuha ang lahat ng world title belt na hawak ni Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Dahil kung gusto talaga ni Elijah Pierce na maging world title champion ay nandyan ang daan patungo sa hinahanap. Dagdag pa sa ibang mga balita, Carl Martin vs Jonriel Casimero posible nang matuloy. Dahil si Carl Martin at Jonriel Casimero ay magkasunod na sa ranking ng World Boxing Organization. Kaya hindi malabo mangyari ang labanan ng dalawang pinakamalalakas, na si Elijah Pierce kontra Jonriel Casimero. Hindi rin makakalaban si Naoya Inoue sa bansang Amerika dahil may problema daw ang US visa nito. Ano sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni Jonriel Casimero itong naghahaman sa kanya na si Elijah Pierce? Dagdag pa sa ating mga balita. Jonriel Casimero, matibay, malakas, at mabilis. Ang isa sa mga mandirigma ng Pinas. Jonriel Casimero told us that Guillermo Rigondeaux is easy money. Do you believe that, Abner? 4 weight classes, 4 championships, 1 undisputed championship at bantamweight 377 days ago. Earlier this year, Inoue challenged himself, moved up in weight to 122 pounds, and took 2 belts from Stephen Fulton. And tonight, Naoya Inoue has a chance to make history as only the second man to be undisputed in Ang malapit ng pagtutuos ng dalawang hari ng bantamweight division na sina Naoya Inoue aka The Monster at Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Ay maraming nagkokomento na hindi raw kakayanin ng angas ng Pinas Jonriel Casimero itong the Japanese Monster Naoya Inoue kung sila man ay magkatapat. Hindi naman natin maikakaila na talagang napakalakas ng power punch nitong si Inoue lalong-lalo na ang kanyang trademark na mapangwasak ng bodega ng kalaban. Ngunit ganun pa man ay hindi rin naman papatalo ang ating kababayan na si Jonriel Casimero pagdating sa lakas, bilis, tibay ng panga at katawan pagdating sa pakikipaglaban. Dahil sa totoo lang, mas lamang itong si Jonriel Casimero dahil sa mga karanasan at mga pinagdaanan nito bago niya maabot ang 3 Division World Champion. Kung titingnan mo naman ang malapitan itong si Naoya Inoue ay walang duda na isa talaga siyang malakas, kaya para sa karamihan ay malabo talaga manalo si Jonriel Casimero kay Naoya Inoue kung sakali man na maglaban sila. Kung ating titingnan talaga itong record ni Naoya Inoue sa 22 na professional fight niya ay 4 na beses pa lang siya napapalaban sa labas ng kanyang bansa. Una niyang nakalaban ay si Antonio Nieves na ginanap sa StubHub Center Carson, California, USA. By the solar plex, Nieves hesitates. Pangalawa ay si Emmanuel Rodriguez na ginanap sa The S Hydro Glasgow, Scotland, United Kingdom.
Pangatlo ay si Jason Maloney na ginanap sa Hard Rock Hotel and Casino Tulsa, Oklahoma, USA. At ang pang-apat ay si Michael Dasmariñas na ginanap sa Virgin Hotels, Las Vegas, Nevada, USA. Sa lahat ng mga laban nitong si Naoya Inoue ay talagang nagpahirap sa kanya ay ang ating kababayan na si Nonito Donaire. Kung napansin niyo sa mga previous fight itong si Naoya Inoue ay 2 to 3 rounds lang tumatagal ang kanyang mga laban. Samantala dito kay Nonito Donaire ay talagang nahirapan siya ng husto at saksi ang buong mundo na nakapanood ng laban niya kontra Nonito Donaire, kung paano napinsalaan ng sobra itong si Naoya Inoue. Nagkaroon nga dito ng fracture sa right eye socket itong si Naoya Inoue pagkatapos niyang saluhin ang super power punch nitong si Nonito Donaire. Ikumpara dito sa angas ng Pinas Jonriel Casimero na likas na matapang at siya pa mismo ang dumadayo sa balwarte ng kalaban, na hindi mo makikita kay Naoya Inoue, dahil si Inoue ay ayaw dumayo sa balwarte ng kanyang kalaban. Dito pa lang ay lamang na sa lakas ng loob ang ating kababayan na si Cuadro Alas angas ng Pinas Jonriel Casimero. At ito pa ang kabiliban nyo kay Jonriel Casimero, sa lahat ng kanyang mga laban bilang dihado na dayo, ay nakuha niya paring manalo sa lahat ng mga nakakalaban niya. Sa totoo lang sa lahat ng kanyang laban bilang dayo ay nakuha niya paring manalo, dahil sa pagdayo ni Jonriel Casimero ay nakuha niya maging 3 World Division Champion. Maliban dyan ay meron pang lamang si Jonriel Casimero kay Naoya Inoue, ito ay ang kapangyarihan niyang sumalo ng malalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa oras na matamaan man siya. Ayun nga dito kay Prince Albert Pag-ara ay napakabilis lang paduguin ang ilong ni Naoya Inoue at pwede niyang itong maging isang kahinaan. Oo, yung nag-sparring kami, dumudugo yung ilong niya kasi pag matamaan lang siya na kahit hindi malakas, pag natamaan lang to yung ilong niya, dudugo. Ikumpara dito sa angas ng Pinas Jonriel Casimero ay napakakapal ng pagmumukha niya at napakatibay ng panga, nakitang-kita naman sa lahat ng kanyang mga laban kung ating balikan, ay tila manhid ang panga at mukha niya at hindi napipinsalaan ng kalaban. Bagamat ganun pa man, ay malaki talaga ang chance manalo ni Jonriel Casimero kontra kay Naoya Inoue, dahil kayang-kaya tanggapin ni Jonriel Casimero ang power punch ni Naoya Inoue, pero ang tanong, kayang-kaya kaya ni Naoya Inoue suluhin ang super power punch ni Jonriel Casimero? Ayon sa ating mga napanood na laban ni Naoya Inoue, karamihan doon ay pinatumban niya sa pamamagitan ng body shot niyang nakamamatay. Ito ang mga boksingerong hindi nakaligtas sa bagsik ng liver punch and body shot nitong si Naoya Inoue. Omar Narvaez, Emmanuel Rodriguez, Michael Dasmariñas. Kaya kailangan gawin ni Jonriel Casimero na patigasin at gawing solido tulad ng bakal ang kanyang bodega ay tiyak malaking pag-asa na matatapos niya at matatalo niya itong tinagurian the monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sa tingin nyo guys, kaya patumbahin ng angas ng Pinas Jonriel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Just comment down below. Thank you so much. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.